Kung ang inyong mga paa ay namamanhid tuwing gabi, kung ang inyong mga kamay ay parang walang pakiramdam kahit walang dahilan, o kung nakakaramdam kayo ng sunog, tusok-tusok, o parang kuryente na sakit na walang makapag-explain, makinig po kayo sa akin ngayong ilang minuto. Dahil ang sasabihin ko ay makakatulong para maintindihan ninyo kung bakit nasasaktan ang inyong mga ugat. At mas mahalaga, paano ito pigilan bago pa maging permanent. Hindi ito tungkol sa pag-manage ng sakit. Ito ay tungkol sa pagprotekta ng inyong mga ugat habang kaya pa. Magbibigay ako sa inyo ng malinaw na pangako ngayon. Sa katapusan ng video na ito, maintindihan ninyo ang pinakamasamang lason na umaatake sa mga ugat ng matatanda ngayon. Isang lason na exposed ang karamihan sa atin araw-araw, pero hindi natin alam. At malalaman ninyo kung ano ang naglalagay sa inyo sa risk at kung ano ang kailangang baguhin. Hindi bukas, kundi ngayon. Ako po si Elena Santos. Maraming taon na akong tumutulong sa mga matatandang may nerve pain, namamanhid, sunog na pakiramdam sa paa, nawawala ang balance, at yung sinasabi ng iba na kailangan na lang tanggapin, ang neuropathy. At isa sa pinaka-frustrating na nakikita ko ay kung gaano kadalas sinasabihan ng mali ang mga tao tungkol sa dahilan kung bakit nasasaktan ang kanilang mga ugat. Sinasabi nila edad lang yan. Sinasabi nila genetics yan. Sinasabi nila inevitable yan, walang magagawa. Sa maraming kaso, mali lahat yan. Kaya ngayon, tatanungin ko kayo ng isang malinaw na tanong at ito ang inyong call to action. Nakaranas na ba kayo ng pamamanhid, parang tusok-tuso o sunog na pakiramdam sa inyong mga kamay o paa? At alam ba ninyo na ang blood sugar ay pwedeng sumira sa inyong mga ugat kahit wala kayong diabetes? Isulat ang inyong sagot sa comment section. Dahil ang awareness ay first line of defense. At kapag ang nerve damage ay lumampas na sa certain line, wala na tayong second chance. Kwentuhan ko kayo tungkol kay Mang Pedro. Si Mang Pedro ay 68 years old, kakaretirar lang at active pa rin siya. Pero ang kanyang mga paa ay sunog na sunog tuwing gabi. Ang kanyang mga daliri ay manhid sa umaga. Minsan, nakakaramdam siya ng matalim na kuryente na sumasakit sa kanyang mga binti ng walang warning. Sinabihan siya na siguro edad lang o problema sa circulation o basta isa sa mga ganyan. Pero nang mag-check kami ng mabuti, may nakita kaming iba. May daily exposure siya, isang bagay na akala niya ay harmless, pero dahan-dahan na pumapasok sa kanyang mga ugat na parang lason. Nang alisin natin ito, ang damage ay hindi gumaling kaagad overnight. Pero tumigil na ang pagsama. At yan ang nag-change ng lahat para sa kanya. Narito ang open loob na gusto kong hawakan ninyo. Ano ang lason na yan? At ilang matatanda ang hindi alam na binibigyan nila ito sa kanilang sarili araw-araw. Para masagot yan, kailangan ninyong maintindihan ang something fundamental tungkol sa mga ugat. Ang mga ugat ay buhay na tissue. Hindi yan wire. Yan ay delicate na structure na umaasa sa oxygen, nutrients, at stable internal chemistry para gumana. Hindi katulad ng balat o muscle, ang mga ugat ay napakabagal gumaling. Ibig sabihin, ang damage ay nag-a-accumulate ng tahimik over time. Matagal bago kayo makaramdam ng sakit, pamamanhid, o tusok-tuso, ang inyong mga ugat ay under attack na. Ngayon, narito ang nakakatakot na parte. Ang pinakamasamang lason na kumakain sa mga ugat ng matatanda ay hindi dramatic na bagay na parang industrial chemicals o rare toxins. Hindi rin yan alak lang. Ang pinakamasamang lason ay mas common, isang bagay na maraming matatanda ang encouraged pa na regular kainin. Ang pinakamasamang lason na sumisira sa inyong mga ugat ay chronic blood sugar toxicity. At ito ang critical na maintindihan. Hindi kailangan na may diabetes kayo para masira ng blood sugar ang inyong mga ugat. Kailangan lang ng repeated spikes. At millions ng matatanda ang nag-experience ng spikes na iyan araw-araw, pero hindi nila alam. Kapag tumaas ng sobra ang blood sugar, ang sugar molecules ay dumidikit sa nerve fibers at sa maliliit na blood vessels na nagpapakain sa kanila. Ito ay lumilikha ng inflammation, oxidative stress, at damage sa protective coating around nerves. Over time, nawawala ng mga ugat ang ability nilang magpadala ng clean signals. Diyan nagsisimula ang pamamanhid, pagkatapos numbness, pagkatapos sunog, pagkatapos sakit, pagkatapos nawawala ang balance. Isa sa pinakamalaking easy kick sa health ng matatanda ay ang neuropathy ay biglang dumating lang.
Hindi ganun. Ito ay nade-develop ng tahimik, madalas ng ilang taon, habang ang lason ay patuloy na gumagana sa background. Tanungin ko kayo ng importante. Sinabihan ba kayo na borderline diabetic kayo, o pre-diabetic, o mataas ng kaunti ang blood sugar ninyo pero hindi masama? Diyan kadalasan nagsisimula ang nerve damage. In fact, ang studies ngayon ay nagpapakita na ang prediabetes ay nadudulot ng nerve damage halos kasing dalas ng full diabetes. Ang difference lang ay ang karamihan ng may prediabetes ay hindi alam na mayroon sila. Ngayon, gusto kong magpaus dito dahil dito kadalasan sinasabi ng mga tao, pero healthy naman ako kumain. At naniniwala ako sa inyo. Karamihan ng mga pasyente ko ay naniniwala rin dyan. Yan ang problema. Ang lason ay hindi obvious. Nakatago ito sa loob ng foods at habits na tumutunog na healthy sa surface. Ipapakita ko sa inyo kung paano gumagana ang lason na ito step by step. Kumakain kayo ng something na nagpapataas ng blood sugar. Ang inyong katawan ay naglalabas ng insulin para itulak ang sugar sa cells. Over time, ang cells ay nagiging resistant. Ang sugar ay nanatili sa bloodstream ng mas matagal. Ang mga ugat, lalo na ang mahabang ugat sa paa at kamay ninyo, ay exposed sa toxic sugar levels ulit at ulit. Ang maliliit na blood vessels na nagpapakain sa mga ugat na iyan ay nasira. Bumababa ang oxygen delivery. Ang mga ugat ay dahan-dahan na nagugudom. At dahil nangyayari ito ng gradual, hindi nagko-connect ang mga tao. Sinasabi nila biglaan lang. Pero sa totoo lang, binuo yan ng ilang taon. Narito ang another open loop. Kung ang blood sugar toxicity ay napakasakit, bakit hindi lahat ng matatanda na may high sugar ay nagkakaroon ng neuropathy? Ang sagot ay exposure frequency, duration, at nerve resilience. Ang ibang ugat ay mas matagal tolerating abuse kaysa sa iba. Pero kapag lumampas ang damage sa certain threshold, ang symptoms ay lumalabas at madalas ay mabilis pang lumulubha. Ngayon, pag-usapan natin kung saan nanggagaling ang laso na ito sa daily life. Ang first major source ay liquid sugar. Fruit juice, sweetened coffee drinks, sports drinks, kahit yung tinawag na healthy smoothies. Ang liquid sugar ay pumasok sa bloodstream ang napakabilis dahil walang fiber na mag-slow down. Yan ay lumilikha ng sharp spikes na directly na sumasakit sa mga ugat. Ang mga matatanda ay madalas sinasabihan na juice ay easy nutrition. Sa totoo lang, ito ay isa sa pinakamabilis na paraan para lasunin ang mga ugat. Ang second major source ay refined carbohydrates na kinakain ng mag-isa. Tinapay, cereal, crackers, kanin, pasta, lalo na kapag kinain na walang protein o fat. Ang mga ito ay nagiging sugar ng mabilis. Ang mga matatanda ay madalas advised na kumain ng easy-to-digest foods. Pero ang easy digestion ay madalas ibig sabihin rapid sugar release. Ang sugar na yan ay walang pupuntahan kundi sa bloodstream at sa nerve tissue. Ang third source ay constant snacking. Kapag ang insulin ay elevated buong araw, ang mga ugat ay walang break. Walang recovery window. Ito ang dahilan kung bakit ang grazing ay especially harmful sa nerve health. Ang mga ugat ay kailangan ng stable conditions para mabuhay. Ang constant sugar exposure ay nagpapanatiling inflamed ang mga ugat. Ngayon, narito ang parte na hindi naririnig ng karamihan. Ang ibang gamot ay pwedeng tahimik na pasamain ang nerve damage sa pamamagitan ng interference sa nutrient absorption, lalo na ang B vitamins. Ang certain acid-blocking medications, diabetes drugs, at cholesterol medications ay pwedeng mag-deplete ng B12 over time. Ang B12 ay essential para sa pagmamaintain ng protective coating around nerves. Kung wala ito, ang mga ugat ay nagiging fragile at misfire. Kwentuhan ko kayo tungkol kay Nana Elinda. May numfit siya ng ilang taon. Sinisi ng mga doktor ang edad. Nang mag-test kami ng nutrient levels niya, severely deficient siya sa B12. Ang cause ay hindi ang diet niya. Yung gamot na ininom niya faithfully ng ilang taon. Nang makorek, ang nerve damage niya ay tumigil na sa pag-progress. Hindi gumaling pero tumigil. At yan ang nag-make ng difference. Ang neuropathy ay bihirang cause ng isang bagay lang. Ito ay usually combination ng blood sugar toxicity, inflammation, nutrient depletion, at poor circulation. Pero ang blood sugar toxicity ay ang accelerant. Ito ang gasolina sa apoy.
Mahalaga ito dahil ang mga ugat ay may tipping point. Ang early damage ay pwedeng mag-cause ng pamamanhid o numbness. Ang later damage ay nag-cause ng sakit, balance problems, falls, at loss of independence. Kapag namatay na ang mga ugat, napakahirap na i-regenerate. Kaya ang pag-stop ng laso ng maaga ay napaka-critical. Narito ang parte na gusto kong marinig ninyo ng malinaw. Ang neuropathy ay hindi laging reversible. Pero sa maraming kaso, ito ay preventable from getting worse. At yan lang ay pwede nang mag-preserve ng quality of life ninyo. Kaya tayo ay umabot sa pinakamahalaga na tanong. At dito nagsisimula ang part 2. Kung ang blood sugar toxicity ay ang lason, ano ang neutralizes dito? Ano ang nagpoprotekta sa mga ugat? At anong simple changes ang pwedeng gawin ng mga matatanda para pigilan ang nerve damage from progressing? Sa next part, ipapakita ko sa inyo kung paano i-identify ang hidden blood sugar spikes, ang single eating rule na nagpoprotekta sa mga ugat, ang nutrients na desperately kailangan ng mga ugat after 60, at kung paano malaman kung ang nerve damage ninyo ay nasa reversible stage pa. Ngayon, pag-usapan natin ang parte na talagang magbibigay sa inyo ng power. Kung ang chronic blood sugar toxicity ay ang laso na tahimik na kumakain sa inyong mga ugat, ano ang neutralizes dito? Ano ang nagpoprotekta sa nerve tissue? At ano ang realistic na pwede ninyong gawin? Hindi bilang medical professional, hindi bilang fitness fanatic, kundi bilang matatanda na gusto ng less pain, better balance, at future na may more independence. Dito maraming tao ay nag-expect ng complicated answers. Nag-expect sila ng extreme diets, expensive treatments, o miracle supplements. Ang totoo ay mas simple at yan ang dahilan kung bakit madalas overlooked. Ang first at most important step sa pagprotekta ng inyong mga ugat ay ang stabilizing blood sugar. Hindi aggressively lowering it, hindi chasing perfect numbers, kundi keeping it steady. Ang mga ugat ay hindi kailangan ng perfection. Kailangan nila ng consistency. Bawat sharp spike sa blood sugar ay parang small chemical burn sa nerve tissue. Fewer spikes ay less damage. Yan lang ay pwede nang mag-slow o kahit mag-halt ng progression. Narito ang single most important rule na tinuturo ko sa mga matatanda na may neuropathy. At ito ay hindi naririnig ng karamihan. Never eat carbohydrates alone. Hindi prutas, hindi tinapay, hindi crackers, hindi cereal. Ang carbohydrates na kinakain ng mag-isa ay tumatama sa bloodstream ng napakabilis. Tumaas ang sugar ng matalim. Sumisigaw ang insulin at ang nerve repair ay huminto. Pero kapag ang carbohydrates ay kinakain kasama ng protein o healthy fat, ang absorption ay bumabagal ng dramatic. Ang same food na sumasakit sa mga ugat kapag kinain ng mag-isa ay nagiging mas safe kapag kinain ng tama. Ang rule na ito lang ay nagpapaliwanag kung bakit ang ibang matatanda ay nagkakaroon ng severe neuropathy habang ang iba ay hindi. Kahit similar ang diets, hindi lagi kung ano ang kinakain ninyo. Kung paano ninyo kinakain. Bigyan ko kayo ng real example. Isang lalaki, si Tatay Rico, 74 years old, pumunta sa akin dahil ang kanyang mga binti ay mahina at unsteady sa early afternoon. May sunog na paa siya sa gabi at numb na daliri sa umaga. Naniniwala siya na kumakain siya ng clean. Bawat umaga, umiinom siya ng fruit smoothie na may saging, mangga, juice at yogurt. Ang hindi niya na-realize ay ang liquid sugar ay tumatama sa bloodstream niya bago pa may protection ang muscles at nerves niya. Inalis namin ang smoothie, pinalitan namin ng itlog at gulay sa umaga, at ang small portion ng prutas ay inilipat sa later in the day, kinakain after the meal. Sa loob ng ilang linggo, bumaba ang nerve pain niya, bumuti ang balance niya, at tumagal ang energy niya. Walang magical na nangyari. Tumigil lang kami sa paglason sa kanyang mga ugat. Ang second major step ay ang pag-eliminate ng liquid sugar entirely. Walang juice, walang sweetened drinks, walang smoothies. Kahit 100% natural juice ay pure sugar, walang fiber. Ang fiber ang nagpapabagal ng absorption at nagpoprotekta sa mga ugat. Kung wala ito, tumatama ang sugar ng mabilis at malakas. Ang mga matatanda ay madalas umiinom ng juice dahil easy, gentle at recommended. Unfortunately, ito ay isa sa pinakamabilis na paraan para pasamain ang neuropathy.
Kung gusto ninyo ng prutas, kainin ninyo ng buo sa small portions at never sa empty stomach. Ang prutas after a meal ay mas safe kaysa prutas as e-snack. Ang change na ito lang ay pwede ng dramatic na bawasan ang nerve irritation. Ang first step ay nutrient protection at ito ay critical. Ang mga ugat ay nangangailangan ng specific nutrients para maintain ang structure at function nila. Ang pinaka-importante dito ay vitamin B12. Ang B12 ay essential para sa pag-maintain ng protective coating around nerves na tinatawag na myelin. Kung kulang sa B12, ang mga ugat ay nagiging exposed, fragile at misfire. Maraming matatanda ang deficient sa B12 nang hindi alam, lalo na ang mga umiinom ng acid blockers o certain medications. Pero hindi lang B12 ang kailangan ng mga ugat. Ang magnesium ay sumusuporta sa nerve signaling at nagbabawas ng cramping at twitching. Ang folate ay gumagana kasama ng B12 para protektahan ang nerve tissue. Ang alpha-lipoic acid ay tumutulong bawasan ang oxidative stress sa mga ugat at proven na nag-improve ng neuropathy symptoms sa ibang tao. Ang nutrients na ito ay hindi nag-cure ng nerve damage. Pero tumutulong silang mag-stabilize at protektahan ang natitira. Ngayon, narito ang important caution. Ang more ay hindi better. Ang ibang vitamins, lalo na ang B6 sa high doses, ay pwedeng pasamain pa ang nerve damage kung taken incorrectly. Kaya ang testing at guidance ay mahalaga. Ang paghula ay pwedeng harmful. Ang fourth step ay ang reducing chronic inflammation. Ang inflammation ay nagiging sensitized sa mga ugat at nag-a-amplify ng pain signals. Ang mild nerve irritation ay nagiging severe burning o stabbing pain. Ang highly processed foods, refined seed oils, at excessive sugar ay lahat nag-fuel ng inflammation. Sa kabilang banda, ang foods na parang fatty fish, olive oil, gulay, at spices na parang luya ay tumutulong kumalma ng inflammatory pathways. Less inflammation ay mas tahimik na mga ugat. Ang fifth step ay movement, pero hindi yung uri na kinatatakutan ng karamihan. Hindi kayo kailangan ng intense exercise para protektahan ang mga ugat. In fact, ang extreme exercise ay pwedeng pasamain ang symptoms. Ang kailangan ng mga ugat ay circulation. Ang gentle walking, lalo na after meals, ay tumutulong bawasan ang blood sugar at nag-improve ng blood flow sa nerve tissue. Kahit 0 minutes lang ay pwede nang gumawa ng difference. Ang movement ay gamot kapag tama ang ginagawa. Sa point na ito, gusto kong addressin ang something important. Maraming matatanda ang nawawala ng pag-asa kapag naririnig nila na ang nerve damage ay mabagal gumaling. Totoo yan. Ang mga ugat ay nag-regenerate ng napakabagal kung meron man. Pero ang pag-stop ng progression ay kasing powerful ng pag-reverse ng damage. Less pain, better sleep, improved balance, fewer falls. Ang changes na yan ay mahalaga. Isa sa pinaka-harmful na beliefs na binibigay sa mga matatanda ay ang nothing can be done. Ang belief na yan mismo ay nagiging dangerous. Nakita ko na ang mga taong nag-give up ng maaga lang para lumubha ng mabilis dahil hindi tinanggal ang lason. Kwentuhan ko kayo ng another story. Isang babae sa early 70 din niya ay dumating sa akin na may dalang cane. Unsteady siya at takot mahulog. Sinabihan siya na ang neuropathy niya ay permanent na. Nang i-stabilize namin ang blood sugar niya, nag-correct ng nutrient deficiencies at inalis ang liquid sugar sa diet niya, ang nerve pain niya ay bumaba ng sapat para hindi na siya matakot maglakad ng short distances. Hindi siya naging pain-free, pero nabawi niya ang confidence. Yan ay life-changing. Ito ay nadadala sa atin sa crucial point. Ang neuropathy ay hindi lang tungkol sa sakit. Tungkol ito sa independence. Tungkol ito sa ability na maramdaman ang lupa sa ilalim ng inyong mga paa, makareact ng mabilis, magtiwala sa inyong mga binti. Kapag ang neuropathy ay nag-progress ng napakalakas, ang risk ng falls ay tumataas ng matalim. At ang falls ay isa sa pinakamalaking threat sa health at longevity ng matatanda. Kaya ang taming ay mahalaga. Ang early nerve damage ay tumutugon ng mas mabuti kaysa advanced damage. Ang pamamanhid at mild numbness ay warning signs, hindi verdicts. Yan ay signals na nagsasabi sa inyo na may kailangan baguhin. Ngayon, bigyan ko kayo ng simple practical way para mag-take ng control para sa next 2 to 4 weeks.
Alisin ang liquid sugar completely. I-pair ang lahat ng carbohydrates sa protein o healthy fat. Kainin ang prutas after meals lang sa small portions. Maglakad ng 0 minutes after eating kung posible. At kung hindi pa na-check ang Bigi 12 levels ninyo, humingi ng test. Huwag baguhin ang medications on your own. Pero maging aware sa potential impact nila sa nutrients. Observe kung ano ang nangyayari. Bigyang attention ang inyong symptoms. Maraming matatanda ang nakakapansin ng less burning sa gabi, improved sleep at steadier balance. Kahit small improvements ay mahalaga dahil sinasabi nila sa inyo na ang damage ay hindi pa fixed in stone. Narito ang something na gusto kong sabihin ng napaklinaw. Ang sino mang nangako ng miracle cure para sa neuropathy ay hindi honest. Pero ang sino mang nagsasabi na walang magagawa ay mali rin. May malawak na space sa pagitan at diyan nabubuhay ang real progress. Ang neuropathy ay madalas resulta ng years ng tahimik na damage. Ito ay may sense na ang improvement ay tumatagal. Pero ang pag-stop ng lason ay laging first step. Gusto ko pang sabihin sa inyo ang isang bagay na napaka-importante. Ang mga ugat ninyo ay hindi basta tissue lang. Yan ay communication system ng buong katawan ninyo. Yan ang nagkokonekta ng inyong utak sa bawat parte ng inyong katawan. Kapag nasira yan, hindi lang sakit ang nawawala. Nawawala rin ang safety ninyo. Isipin ninyo ito. Kapag ang paa ninyo ay manhid, hindi ninyo mararamdaman kung may tinapakan kayong matalim. Hindi ninyo mararamdaman kung sobrang init o sobrang lamig ang sahig. Hindi ninyo mararamdaman kung tama pa ba ang lakad ninyo o malapit na kayong matisod. Yan ang dahilan kung bakit ang neuropathy ay hindi lang medical problem. Ito ay safety problem. Maraming matatanda ang nahuhulog hindi dahil mahina ang katawan nila. Nahuhulog sila dahil ang mga ugat nila ay hindi na nakakapagbigay ng tamang signal sa utak. At ang isang pagkahulog lang, lalo na sa edad na 65 pataas, ay pwedeng mag-change ng buong buhay. Fracture, surgery, hospital stay, loss of mobility. Yan ang cascade na gusto nating iwasan. Kaya kapag sinasabi ko sa inyo na protektahan ang inyong mga ugat, hindi ako nag-exaggerate. Sinasabi ko sa inyo na protektahan ang inyong kalayaan. Protektahan ang ability ninyong manatiling independent. Protektahan ang future ninyo. At narito ang magandang balita. Kahit na ang damage ay nandyan na, kahit na may nararamdaman na kayong symptoms, hindi pa huli ang lahat. Basta ang lason ay titigil, ang progression ay pwedeng pigilan. At yan lang ay sapat na para mag-make ng malaking difference sa quality of life ninyo sa next 5, 10, 15 years. Isipin ninyo ang difference. 2 matatanda, pareho ng edad, pareho ng symptoms ngayon. Pero ang isa ay nag-stop ng lason. Ang isa ay hindi. After 3 years, ang isa ay makakalakad pa rin ng maayos, confident, walang takot. Ang isa ay naka-wheelchair na, dependent, takot lumabas. Yan ang reality. Yan ang difference na ginagawa ng action niya yun. Kaya ang huling tanong ko sa inyo ay ito. Pipiliin ba ninyo ang action o pipiliin ninyo ang paghihintay? Dahil ang paghihintay sa neuropathy ay hindi neutral. Ang paghihintay ay paglala. Ang paghihintay ay progression. Kung kayo ay nag-experience na ng kahit anong symptoms, pamamanhid, sunog, tusok-tusok, electric pain, loss of balance, ito na ang sign ninyo. Ito na ang tawag para mag-act. Hindi bukas. Hindi next week. Ngayon. Simulan sa simpleng bagay. Remove liquid sugar na yung araw na. Pair your carbs starting sa next meal. Walk for 0 minutes bukas pagkatapos kumain. At kung kailangan, magpa-check ng Bigi 12 this week. Small steps. Pero consistent steps. Yan ang nagsasave ng mga ugat. At tandaan, ang goal ay hindi perfection. Ang goal ay protection. Protektahan ang natitira. Patigilin ang progression. At bigyan ang sarili ninyo ng fighting chance para sa mas mahabang, mas independent, mas masayang buhay. Salamat sa pakikinig. Kung natulungan kayo ng video na ito, ay share ninyo sa ibang matatanda na kailangan rin marinig ito. Dahil ang awareness ay first step sa protection. At ang protection ngayon ay independence bukas. Ingat po tayong lahat. Hanggang sa next video.